Okay, sumuko na si Apollo Kibuloy, si Pastor. Tapos nahuli na rin si Alice Guo. Okay na, solved na yung mga sikat na issue na yan ngayon. So ano ngayon ang susunod? Yun lang ba ang problema sa Pilipinas? Of course, hindi. Maraming problema sa Pilipinas. Ngayon, kaya naman palang gumasto ng gobyerno ng milyon-milyon para mag-search, para mag-serve ng warrant of arrest doon sa QOJC. Tapos, kaya naman palang gumastos ng milyon din para sunduin ang isang Alice Guo sa isang private plane. Ngayon ang tanong, bakit hindi kayang gastusan ng gobyerno yung mga mabibigat na problema sa ating bansa? Problema sa pagkain, mahal ang bigas, mahal ang mga bilihin. Okay? Problema sa baha, lalo sa Metro Manila. Problema sa edukasyon. Ang dami-daming problema, mga kulang na classroom, kulang na facility para sa mga teachers. Bakit hindi nyo kayang bilhan ng mga teachers ng mga laptop? Bakit hindi nyo kayang magtayo ng mga quality, ng mga magagandang mga classrooms? Tanong lang yan. Hindi ako against sa pagtugis doon sa mga taong may sala o sa pagtugis doon sa mga taong mayroong mga kaso. Hindi ako against doon. Pero itong tanong ko sa gobyerno, bakit hindi nyo kayang tugunan yung mga problema? Bakit hindi nyo kaya bigyan ng solusyon yung mga problema sa ating bansa? Na kung saan involved doon yung mga mahihirap, yung masa. Isipin nyo. Problema sa kalusugan, sa ospital, sa hospitalization. Kulang yung doktor, kulang yung nurse, kulang yung facility sa mga public hospitals. Bakit hindi kayang bigyan niya ng gobyerno ng solusyon? Pero kapag ganito, kapag sikat, kapag si Alice Guo, kapag si Kibuloy, kung sino pa man yung sikat, bakit kaya nilang gastusan agad-agad? Bakit kaya nilang bigyan niya ng solusyon agad-agad? Ulitin ko, hindi ako against sa paghuli sa kanila. Pero ang gusto kong i-point out is yung mga problema na kung saan kasali tayo. Meron tayong pakialam ng mga ordinaryong Pilipino. Yung ating tiyan, problema sa pagkain. Tagal na yung issue na yan. Ano pa? Problema sa korupsyon. Problema ngayon sa drugs. Alam nyo, bumabalik ngayon yung drugs. Sa totoo lang. Tension sa mga taga-government. Kumusta? Mag-i-election na naman. Tas mangangako na naman. Ito. Lalo na yung ating mga senador at congressmen. Kumusta yung mga batas na ginawa ninyo para mapagaan yung buhay ng mga mahihirap? Ilang batas na ba ang nagawa ninyo at naipapasa ninyo para maprotektahan, para mapaayos ang buhay ng mga mamayan? O baka naman, mukha kayong mga vlogger na dyan sa Senado, na kung ano yung trending, na kung ano yung sikat, yun yung sinasakyan ninyo para mas makilala kayo, para mas sumikat kayo, kasi may plano kayong tumakbo ulit sa susunod na taon, ngayong eleksyon sa susunod na taon. Yung mga problema ng mga ordinaryong tao, anong batas ba ang ginawa ninyo para matugunan yun? Yun lang naman. Ako yung nagtatanong. Uulitin ko. Wala akong problema doon sa mga paggawa ninyong hearings tungkol sa mga sikat na yan na Kibuloy at Alice Guo. Hindi ko naman sila kaano-ano Wala naman akong pakialam sa kanila. Kulong nyo sila, bahala kayo. Pero ito yung point ko. Yung kasi mga problema na may kinalaman yung mga mamayang Pilipino, anong ginawa ninyo? Kumusta? Nangumusta lang ako. Anong ginawa ninyo? Sa sektor ng agriculture, ano bang program ang binigay ninyo? Agriculture, education, sa health, social services. Yan. Yung mga basic na yan. Ano bang tulong ang binigay ninyo? Kayong mga taga-gobyerno, ano bang tulong ang binigay ninyo para sa mga maliliit na negosyante? Sinasabi nyo magandang ekonomiya natin. Pero bakit maraming mga maliliit na negosyante ang nalulugi, nagsasara ng kanilang negosyo?
Baka naman kasi yung inaasikaso nyo, yung mga nasa mga big, yung mga sa mga malalaking negosyante lang. Kasi big rin yung, makukuha ninyo. Kaya sana makinig rin kayo. Sana wag kayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Tingnan ninyo kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Yung nangyayaring super heavy traffic. Kung heaviest traffic na nangyayari sa Metro Manila. Anong solusyon nyo dyan? Yung baha, anong solusyon nyo? Yung problema sa kahirapan, anong solusyon nyo? Huwag kayo masyadong paepal. Huwag kayo masyadong pasikat. Akala nyo, kayo na. Samantala kami, na mga mahirap na tao, wala kayong ginawa, kundi mangako ng mangako. Pagdating ng araw, kinakalimutan nyo. Pag kayo'y nasa posisyon na.